Praise God po. Salamat po sa Lord at binigyan po muli tayo ng pagkakataon na magkadipong dito. Dadako na po tayo sa pagbibigay. Basahin muna po natin ang salita ng Panginoon bago po tayo mag-loob. Ano po, lagi po tayong pinagpapala. Ginawa po tayo sa hindi pinagpapala. Hindi po pala. Ito po yung sabi ng Panginoon sa Deuteronomy 8, verse 11 hanggang 18. Ang sabi po ng Diyos, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh, sundin ninyo ang kanyang mga utos. Kung kayo'y mamumuhay ng sagana, nakatira na sa magarang tahanan, at marami ng alagang hayop at marami ng natipong pilak at ginto. Huwag kayong magmamataas, huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin sa bansang Egypto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakakatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo'y pinakain niya roon ng mana, isang pagkain din ninyo kilala. Dinaranas kayo ng gira para kayo subukin at turuang magpakumbaba. Ang lahat ng iyon ay sa iyong ikabubuti, sa inyong ikabubuti. Kaya huwag ninyong isasaloob na ang kayamanan ninyong bunga ng sariling lakas at kakayahan. Alalahanin ninyong siya ang nagbigay sa inyo ng lakas upang managana kayo at ito'y bilang pagtupad sa kanyang mga pangako. Ayun po. Ano sabi po ng Panginoon ay hindi po nanggaling sa atin ang lakas. Kung tayo po ay nananagana at nakatira na sa magara at maraming alagang hayop, wag po natin lang kung kalilimutan ang ating Panginoon na sa kanyang kagaling ang lahat ng mga kung anong pong meron tayo. Lagi po tayong pinapaalalahan ng Diyos kasi nakikita po natin kung nararamdaman at nararanasan po natin na tayo lahat po ay pinagpala pa sa pagmula kung tayo makakilala sa Panginoon. At sabi din po ng Panginoon sa Mateo 6:19 hanggang 21, huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito may mga ninirang tanga at kalawang at may mga nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, impokan ninyo itong mga kayamanan sa langit, dooy walang naninirang mga tanga at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Napakabuti ko ng Panginoon. Laging nagpapaalala po na kapag po tayo ay pinagpala na, ano po yung nanggaling sa kanyang lakas, pinapaalalahan din po talaga na dun po tayo mag-impok sa langit. Kaya hindi po dito sa lupa kasi dito po maraming naninira. Tsaka magnanakaw. Nakukuha po pero sa langit wala po makakapagnakaw kasi ang may-ari po nun ay Diyos at alam ko po na walang basta-basta makakapasok doon. Kaya ay yung sinabi po ng Panginoon na hindi naman talaga masamang lumaman at hindi magkuhan. Huwag lang po tayo pupuntuhin ng ating kayamanan kasi maaagaw na yung atensyon natin sa Panginoon. At saka nandito rin po yung sa Bible yung salita na sinabi din po ng isa na alagad na huwag mo akong payayamanin, baka kita'y makalimutan at pag akong pinaghirap, baka nang hindi sa Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng Diyos kasi sa mga buhay natin bilang isang nakakilala po sa Panginoon, natututo po talaga na maranasan natin yung grasya po mula sa Panginoon sa pamagitan po ng pagbibigay at alam po natin lahat po ng meron tayo galing sa Panginoon. Kaya lang po magpatuloy tayo at alalahanin po natin yung mga bago po natin nakamit yung mga pagpapalang ito, marami po tayong prosesong pinagdaanan. Tulad po ng mga nauna at nung kapanahonan nila, dumaan din po sila sa nagutom na wala at yun po yung miracle ng Panginoon at pinaranas po sa kanila ng pagbukal ng tubig. At saka tunay nga po na yung lahat ng
nakakalimot sa Kanya, ito na nga po ng kalalahanan. Yun nga po, dahil napapag-aralan din po natin sa Bible na ang tao talaga madali makalimutan. Saka yung hindi lang po nakakalimut talaga Panginoon at saka yung kapag siya tumutubad po. Kaya po, wag po tayong manghinawa kung ano man po yung ginagawa natin pagbibigay sa Panginoon at tinuturuan po tayo. Kasi wala naman po kalulit sa Kanya. Ito, maraming po sa manalangin muna po tayo. Hallelujah Lord, maraming po salamat po sa paglapit po namin sa kalagitnaan ng gawain ito, Panginoon. Salamat po, Ama, dahil tunay na po na palagi mo kami pong tinuturuan tungkol po sa pagbibigay sa inyong paghahanda po, Panginoon. Tunay nga po na marami pong salamat sa pagsustain po ng kalakasan sa amin sa araw-araw. Tunay nga po na nanggaling sa itong lahat po, Panginoon. At salamat din po, Panginoon, sa kagandahang loob niyo po, Panginoon, na tunay po nararanasan namin sa aming buhay upang kami po makapagpatuloy sa inyong Ama. Dalangin po namin, Panginoon, na kayo po yung patuloy na magpaunawa sa mga tao po na hindi po nauunawaan yung tungkol po sa pagbibigay, paghandog po sa inyong Ama. Alam po namin, Ama, na kayo po yung nakakita ng lahat po kung ano po yung sitwasyon ng kalagayan ng bawat isa po, Panginoon. Pero kayo po yung magturo na hindi po ito hadlang upang hindi po kami maghandog sa inyo. Dahil alam po namin, Panginoon, kung ano man pong meron lahat, kami po, Panginoon, i-acknowledge na galing po sa inyo. Kaya dalangin po namin, Panginoon, yung mga handog ng bawat isa po, Panginoon, ng kapatid namin, kayo po yung mag-multiply at tunay na maging kasapatan po sa inyong panambahan. Sige po sa lahat, marami din pong maabot ng tulong at spiritual sa paglakad sa inyong Panginoon. Dalangin ko rin po, Ama, sa mga pinanggalingan po ng mga blessing na pinagkakaroon niyo po sa amin. Itunay na kayo nga po yung mag-expand po sa kanilang mga kabuhayan at mag-extend po ng buhay sa kanila. Salamat din po sa patuloy na pinagkakaroon ng salvation sa bawat isa po, Panginoon. Yung kalakasan, Panginoon, nararanasan po ng aming mga employer sa aming pong trabaho. Tunay nga po na nanggaling din po sa inyo, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga pinanggalingan po nito, Panginoon. Hindi man po namin magbalik. Alam po namin kayo po yung magbabalik ang siksik-liklig at umaapon ng pagpapala sa inyong Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, sa mga inihahandog po namin at tunay na po na makapagbigay kami ng bukal sa puso po namin. At tunay na alalahanin din po ng mga salita mo po, Panginoon, na yung lahat po na nararanasan po namin sa aming buhay. Tunay na po na kayo po yung nagpapasya at tunay na nagpapatupad po sa aming buhay. Turuan mo nga rin po kami, Panginoon, na magpakumbaba sa lahat po ng natatanggap namin, maliit man o malaking bagay po ito, Panginoon. Tunay nga po na ipinagkakalob po namin ito, Panginoon, magpasalamat